pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagpupalita. Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Miss Malu, meron sana akong problemang isasangguni sa inyo. Sige, mag-usap tayo. Miss Malu, problemado talaga ako sa mga nangyayari sa akin sa trabaho. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Para makausap si Miss Malu, text na sa 0919-873-1921. Magandang hapon po inyong lahat. It's 1:02 in the afternoon. Ito po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Magkakasama-sama na naman po tayo 1 to 2 p.m. every Sunday. Dito po sa the first professional life coaching on air program for the masses. Alam niyo ho ba na ang saya-saya ko ngayon kasi kakausap lang sa akin ni Ray Sibayan at pinakita niya sa akin ang resulta ng Nielsen survey. Meron kaming ginagawang ang Nielsen. Nagsa-survey ho sila sa Greater Metro Manila. Every month ho yan. So, sino ang mga nagta-top rate? So, for November and December, naging consistent po. Number 1 po ang ating programa sa kanyang time slot. At dahil dyan ay maraming salamat ho sa faithful na pakikinig ninyo at faithful ng pagsasabi sa inyong mga kaibigan. And so I owe it to you, no? Sa pagtangkilik ninyo, kaya tayo ay nag-remain tayo as number 1 on its time slot. So kayo ho ang dapat kong i-congratulate dahil kayo ho ay napaka-faithful every Sunday. Okay? So, for those people who are just listening now, mag-usap tayo. Miss Malu is the very first professional life coaching on air program for the masses. At live ho tayo sa DZRH ho sa 666 sa AM band every Sunday 1 to 2 p.m. Pero kung kayo ho ang nasa bahay at meron ho kayong cable at ang provider nyo ho ay Signal, you can see us kasi RHTV ho, RHTV din ho tayo, channel 18. At kung iba naman ho ang inyong provider, tanong nyo na lang ho sa kanila kasi iba-iba hong provider, iba-iba hong channel, but it's RHTV. Now, sa ating mga millennials, sa ating mga ayaw ng radyo pero gusto nila FB, hindi mabitawan ng FB. Nasa FB, nasa Facebook din ho tayo, live streaming ho. So, punta ho kayo sa facebook.com/DZRH News Television. Ulitin ko facebook.com/DZRH News Television. Yan ho, makikita nyo, live ho tayo, live streaming at I'm wearing red which is my favorite color. Yan. Now, kung ayaw naman ho ng FB, pwede rin sa YouTube. Live streaming din ho sa YouTube. So, iba naman ho sa YouTube. Pasok ko kayo, DZRH News Television.tv. Yan. So, ulitin ko pag YouTube ho, DZRH News Television.tv. Ayan. Now, yung mga kamag-anak ko abroad, mas type nila, pumasok sa internet. Ayan, live streaming ho sa internet. It's a www.dzrhnews.com.
and then you click RHTV and I am live for you, no? At ang pinakamadali ho na ma-reach ako for your comments, your feedback, at lalong-lalo na ang inyong mga tanong ay sa aking private hotline. Yan ho. Kasi diretso ho sa akin yan. As it's private, so which means even though tapos na ang programa, anytime of the day, 24/7, pwede ko ho kayong sagutin ng diretso. Okay? Ito na ho. 0919-873-1921. Ulitin ko ho. 0919-873-1921. Okay? So, ang dami-dami ho. Last week, nakakatuwa ho talaga, Zenny. Siya yung mag-aanak ng kasal at gusto niya sa aking tips, paano daw yung mga social graces dyan, yung table etiquette. Ang dami ho nag-text sa akin. Ang dami daw, ang salamat daw at pati sila inatuto. Lander, siguro 2 weeks from now, tsaka ako magbibigay naman ng tips sa dating for millennials. Ayan. Okay. Sabi nga nitong isang text, wala siyang pangalan kaya hindi ko masabi. Uli-uli, bigyan mo akong pangalan. Sabi niya, I'm from Bicol. First time ko po now mapakinggan kayo. That was last Sunday. Now, mapakinggan kayo. Just want to let you know how I really appreciate your program. So thank you so much. I wish you text me again and give me a name. So if you don't like your real name, fine. If you want your real name, but then you don't want me to announce it on radio, sabihin mo lang. Okay? At least I know. So I can truly text you and appreciate you. Okay, it's 1:07 in the afternoon. Medyo hindi naman ho heavy today, pero mahaba ho ang talakayan kasi 2 things which are very close to my heart, and you will know that, no? Last week, talagang medyo natagalan ang pagdidiscuss kasi alam nyo, pag pinili ko na sagutin ang inyong problema on air, ang ibig sabihin ho nyon ay talagang malalim. At kung kailangan tumagal, tatagal. Kasi ayoko ho ng mga bitin-bitin eh. Diba? Okay, kaya naiwan ito last week. Kaya umpisahan ko ngayon na naging, instead of 3-in-1, naging 4-in-1 na. Ano ho ba ibig sabihin ng 4-in-1? Basically, pareho ang sitwasyon. Ang naiiba lang ay mga detalye. Yung edad, yung trabaho, pero parehong-pareho ang sitwasyon. Kaya, ang sasagutin ko siyang isang beses na lang. O, di ba? 4 birds with 1 stone. At kung ito rin ang inyong mga, ang problema, ito na ho yung sagot doon. O, naiiba lang ho ang ating mga detalye, pero parehong-pareho naman din ho sasagot ko sa inyo eh. Okay, umpasahan natin kay Vicky. Sabi ni Vicky, paano advice sa anak na 17 years old babae? So this is a 17-year-old daughter na huwag munang mag-BF para di masira ang pag-aaral kasi ito na, di nakikinig sa akin. Laging may ka-text. Yan ang sabi ni Vicky. Right? So tandaan nyo, daughter 17 years old. Si Miss L ng Cagayan. Problema naman niya yung bunsong anak niya, anak in grade 10, 16 years old. O isang 17, isang 16. High school siya, living with yung kanyang anak na teacher. Bakit hindi sa kanila? Bakit doon sa anak niyang teacher? Kasi mas malapit sa eskwelahan yung bahay ng anak niyang teacher. Yung kuya, of course, ng bunso niya. Kasi she lives in the farm. Tinutulungan niya yung asawa niya sa pagpa-farming, no? Ano naman ang problema ni Miss L? Okay, always daw, yung anak daw niya ay palaging umuuwi ng gabi. Wala naman siya sinasabing particular na dahilan kung bakit umuuwi ng parating gabi. Hindi daw nakikinig kahit kanino, kahit dun sa teacher niyang kuya, at kahit sa kanila. Ang daw bang gagawin niya? Naku naman. Ito naman, wala rin pangalan, tawagin na natin siyang nanay, kasi si nanay. Sabi niya,
May anak din ako sa kagaya ng istorya ng listener mo. Rin, ang anak ay gusto sa computer lagi. Meron akong kasong hinandle niya sa area din na ganon. 23 years old naman yon. Ito, 25 years old. Pero pareho rin. Mas gusto pa kaharap ang computer kesa sa ibang gawain. No? Okay, tingin ko sa kanya, ibang-iba na ugali niya. Laging nagmumukmuk sa kwarto at laging kaharap ay computer. Alright. So, contractual work. Meron naman palang work, kailang contractual. So, minsan meron, minsan wala. Okay, kasi ang natapos ay 2-year electrical course. Siguro electrician to, no? Ngayon, siya na lang ang naiwan sa bahay nila kasi siya, kasama ng kanyang asawa sa farm, kailangan daw may katuwang yung asawa. So, pareho din ni Miss L, naiwanan yung kanyang anak. Hey. O, yung pang-apat na kaso natin. Si sister, yan, kasi kapatid J, kaya walang pangalan. O, sister, yan, si sister ay 22 years old. Ang problema, yung kanyang kapatid, na 14 years old. Naku, pababa ng pababa. 14 years old. Walang kinatatakutan at walang galang. Kaya hindi matino sa pag-aaral. Pero nakatira sila. Nakasamang magulang, ha? Siya lang ang nagwa-worry, siya lang ang nag-text, pero they're living with the parents. Okay. Na-spoiled ata daw. Yun ang na-spoiled masyado. Happy-go-lucky, hindi natatakot sa mga taong nagagalit sa kanya. Okay. May sarili siyang pinaniniwalaan. Yan. Ang mga 4-in-1 natin. Nako, ha? O sige. Very close to my heart to. Kaya ang magiging ehemplo ko ay ehemplo ng aming mag-asawa. Kasi lahat ng sinasabi ko, hindi lang siya back up ng siyensya, ng psychology, how do you call it, ng sociology. Kung hindi, na-experience na rin namin mag-asawa ito. Pinalalaki namin ang aming 3 anak na bago nag-asawa at nagsarili ng pamilya, ay siyempre naging teenagers din, katulad ng mga ito, 14, 16, 17, at yung isa 25, di na yung teenager. Adult na yon, no? Okay, tingnan nga natin. Okay. Anak ko na. Okay. Ayan. So, alright. So, 3 points tayo, ha? Una, tanong yung mga edad. 14, 16, 17. Ang tawag dyan ay adolescent years. Adolescents. In short, teenagers. Ang tawag sa kanila. Now, normal na behavior yung sa mga teenagers. So, normal na behavior sa mga teenagers, okay, ang mga ganyang pinakikita. Yan. Kaya, ang mga parents, kinoconsider nila ang teenage years are the most difficult years sa pagiging magulang nila. No? Napakahirap po talaga. Naintindihan ko. Now, if we do not handle them during their teenage years, sasabihin, habang teenagers sila at we do not handle them properly, okay, ang mangyayari dyan ay magkakaroon sila ng problema sa paglaki nila na adults na sila. Kaya doon sa problema nung 25 years old, adult na siya, pero mapinanggalingan yan. Right? Now, teenage years, ang tinatawag dyan ay transition. Transition is pagbabago, change, no? Transition, okay, transition time. Bakit transition time? Kasi they are not children anymore, but they are not yet adults. So napaka-awkward. Hindi sila bata, hindi naman sila adult. Ano sila? Alanganin. Yung tawag doon yun, alanganin. The awkward years, no? Now, ito, ang kanilang tinatawag na pagtingin. Kaya sinasabi nyo, iba yata ang tingin, iba pinaniniwalaan. Kasi nga, alanganin, not yet children, no longer children, but not yet adults. Kaya, okay, they think, ayan, na mga teenagers ganito mag-isip eh. They think, mature na sila.
They think adults na sila. Pero hindi naman nila alam kung paano maging adult. Hindi naman sila responsable. Okay? Hindi naman nila alam kung paano maging responsable. Pero thinking nila, feeling nila, adult na sila. O, di ba? Hirap ano? Okay. So, hindi sila nakikinig. Hindi sila sumusunod. Kaya meron silang sariling mundo, doing their own thing. So, ito ang tinatawag na pamamaraan nila to assert themselves. Asserting. Sabi ng assert is itong pamamaraan para ipakita nila na sila ay malaki na. Kumbaga, wag mo akong pagsabihan. Kasi, malaki na ako. Yan. Yan ang sabihin ng assert, no? Okay? So, feeling nila, they are free to do anything they want. Feeling nila, may control na sila sa buhay nila. Feeling lang naman yan. Okay? Feeling na lang naman yan. So, siyempre tayo mga parents, nag-exasperate tayo, nagpo-frustrate tayo. Ano ngayon ang ating reaction? Kung galit tayo at hindi tayo pinapakinggan, ano sa palagay nyo? Kasi naging magulang din naman ako. Di lalo ako nainis, di lalo akong nagalit, di lalo ko silang kinontrol, at lalo kami nagsigawan. Ang result, lalo naman silang nagmatigas, at lalo naman silang nagrebelde. Tapos, ganyan yan. Yan ang nangyayari dyan. Habang naiinis ka, habang pinag-strict mo sila, habang pinapagalitan mo sila, habang tumitigas naman ng puso nila. Paano ba yan? Okay? Now, isa pa. Ang mga teenagers palaging tinetest ang limits nila at limits ng mga magulang nila. Tinetest na yan hanggang kailan nila pwedeng ipagmatigasan ang kagustuhan nila bago bumigay ang parents. So pag bumigay ang parents, susunod yun, mas nila itutulak. Ang tawag yan, testing the limits. Okay? Since akala nila hindi naman kasi since they think their parents do not understand them, ang nangyayari. So that's the third. Ang first is they assert themselves. Second, they test their limits, no? Okay. Pangatlo, since ang feeling nila hindi sila naiintindihan ng mga magulang nila. So paano, how do they cope? This is how they cope. Okay? They go and listen to their barkadas. Kasi feeling nila, yun lang sila lang nakakaintindihan. Dahil kasi si mama at si papa, hindi makarelate. Yan ang kanilang feeling. O what else? Okay, kumukuha sila ng textmate. Kasi yun na nakakausapin nila, nagte-text na lang sila para mag-cope lang sila, para may mahingahan sila, at may maging kaibigan sila. Okay? Okay naman chat groups, nag-chat yan, nag-FB yan. Ayan. And then, what else? Imbis na ganun, iba namang computer. Okay, mag-game na kaya lang sila. Mag-game na lang sila. Mas masaya pa ang buhay nila. Okay, mag-computer na lang sila. Okay, hindi pa sila nakakarinig ng sigaw ng mga magulang. Yan ang nangyayari. So, yung mga yan, ang nagiging kaibigan nila. Yan ang kanilang coping mechanism. Therefore, they will listen to their friends, but they will not listen to their parents. Di ba? Sabihin mo, ba't yung kaibigan mo? Pinakikinggan mo, ba't ako? Magulang mo? Hindi. Hindi nga di ba? They will spend their time. Imbis na sa bahay, imbis na kausapin ng mga magulang, magte-text na lang sila, at mag-chat na lang sila, at magpe-play na lang sila. Yan ang gagawin nila kasi they find comfort at solace, doon sa mga yon. At yung iba naman ang gagawin, makikipag-GF at makikipag-BF. Kasi thinking, ang nila will be, parang yun na lang ang kanilang, parang, how do you call that, love ko? Yung solace, yung kanilang consolation sa mga sigaw at mga galit ng kanilang mga magulang. Okay, yung breath of fresh air yan. Okay? Ngayon, kapag malaki na sila, alright, yan na, pag hindi natin agapan yan, kapag malaki na sila, ito mangyayari dyan. Either they are withdrawn. Sabihin ng withdrawn, ito na, yung mga nagmumukmok, nag-iisa, walang mga kaibigan. Yan. O iba naman, rebelde. Forever rebelde. Kasi hindi natin sila na-handle Okay? Either
Tapos lahat na ng mga tinatawag natin na dysfunctions, problema. Paglaki, ito yung nagiging problema. Nakabuntis kung lalaki, nabuntis kung babae. O kaya naman nagdroga, sana naman wag, no? Kasi nga, ito lumaki na, hindi na natin na-handle. Nagdroga, naging lasenggo, okay, naging sugarol. Yung iba naman, naging irresponsable. May asawa at anak, pero walang trabaho, irresponsable, pabigat sa mga magulang. Hindi ba? Iba naman, batugan. Kasi ayaw magtrabaho, batugan. Hindi ba? Usually, ang ginagawa nila is, alright, yan. Hindi kasi nila alam kung paano Lumaki na lang sila ng ganyan. Okay? Alright. So, hindi ko sinasabi na normal yan at dapat tanggapin na lang. Hindi ko sinasabi yon. Pinapaintindi ko lang sa inyo, okay, para pag ako nagbigay sa inyo ng dapat nyong gawin, maintindihan nyo kung saan ako nanggagaling. Alright, unang-una, ganyan ang nature ng lahat ng teenagers. Nanggaling ang mga anak namin sa ganyang klase. Okay? Na stage. Okay? So alam ko. Pero hindi naman silang lumaki. Alright? Ng dysfunctional. So may pag-asa tayo, ha? Pero it's 1:21 in the afternoon. Magbe-break muna si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan, at babalik ko tayo after a few minutes. Ay hatid sa inyo ng Joy. Mag-Joy, isang patak, bisang katutak. Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko rin gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po Unique. It's your toothpaste at your price. ACS. Mga balitang gagawa ng ingay sa buong araw hanggang sa mga social media. Pambansang balitaan sa Pangunahing Balita. Joe Taruk at Lakay Deo Macalma. Alas 7 ng umaga. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Iya, sa Star City, tara na ang iya, tara na, ikaw ako sila kayo, ride all you can, sapat sa'yo, ititawa, sagot ko na, sa Star City, tara na, 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 sa Star City, tara na, girl? O baka mayroon kang anak o kapatid na babae na gabi na umuuwi o kaya'y madaling araw. Kailangan niya ng Safety Siren Keychain. Ang Personal Safety Siren Keychain ay keychain na may napakalakas na signal alarm na maaaring makapagligtas sa iyong buhay at mga kagamitan kung saan may isang masamang loob na gusto kang hold upin o pagnakawan. Ang volume ng sound nito ay umaabot sa 118 decibel na maaaring marinig ng kahit na sinong nasa paligid mo, kung saan hindi rin ito titigil hanggat hindi na-off ng may-ari nito. Actually, hindi lamang ito sa mga kababaihan, kundi maaari rin itong maging personal na gamit ng mga kalalakihan, lalo na yung may mga edad na siyang lapitin ng mga masasamang loob. Meron din itong LED flashlight na may power button at isa itong rubberized para hindi ito maging non-slip grip. Ang personal alarm ay nakatouch na sa keychain kung kaya't maaari mo itong bitbitin saan ka man magpunta. At yan ang ating Discovery RH44 Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita.
Hindi porke balita, seryoso usapan. Ala pwede namang magaan. Issue nila kay Deo Macalma at Miss O. Karen Oyong. Alas 9 ng umaga, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. For the first time in Philippine Ballet, the most captivating and unforgettable live performances of the country's most beloved prima ballerina, Lisa Makuha, are now available on premium quality DVDs. The Lisa Makuha Swan Song Series, a limited edition collector series of her final full-length performances of the world's most beloved classics, beginning with Swan Lake and Romeo and Juliet. Timeless keepsakes that will bring the magic of ballet into your homes and into your hearts forever. Featuring Ballet Manila and the one and only ballerina of the people, Lisa Makuha. The Lisa Makuha Swan Song Series, now available on high-grade DVDs. For sales and inquiries, please contact Ballet Manila at 400. Nangingilala na naman yung ating It's 1:26 in the afternoon. Nagbabalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. So sinasagot ko ho yung sabi ko 4-in-1. Hindi pala ho 5-in-1. Nakalimutan ko yung isa. Pero 16 years old din. Ang sabi niya, panganay na anak, 16-year-old son, matigas ulo. Sinasagot kami ng mama niya. So I suppose this is the father, no? Okay, sa Manila, hindi namin sila kasama sa bahay. Sa Manila nag-aaral, so I suppose you're in the province. Okay, ang kasama, auntie at yaya. Once a month, binibisita nila yung kanilang 16 years old na matigas na una anak. Okay, pero araw-araw naman daw ay tumatawag sa kanila. Okay, 5-in-1 na. 5-in-1. So which means, isang 14, dalawang 16, isang 17, at isang 25. Ito lahat ang sagot ko. Alright? So, yung first point na, okay, sinabi ko na lahat ng mga teenagers, okay, normal na ganyan ang mga kinikilos nila. Hindi ko tinotolerate 'yan, okay? Pero kailangan kong intindihin 'yan kasi awkward years 'yan, 'di ba? So they will always assert themselves. Now, second point, palagi nilang tinetest ang limits ng kanilang mga magulang tungkol sa ginagawa nila. Alright, ayan siya. At kapag hindi natin na-handle sila, ay saka sila lalaki na dysfunctional, kaya yung 25 years old. Okay? Now, third point, ito yung pinaka-importante. Ano ba pwede natin gawin? Diba? Anong pwede natin gawin? Okay. So, ang tinatalakay ko ngayon ay teenagers na. At yung isa, adult na. Okay? So, mas mahirap ang mas mahirap gawin ang ipagagawa ko sa inyo, mas mahirap. Kasi dapat nag-umpisa yan, maliit pa sila habang sila ay lumalaki. Alright? So, pero hindi man ibig sabihin na porque hindi natin siya naagapan nung maliit sila at ngayon teenagers na sila ay wala ng pag-asa. Hindi ko naniniwala doon. Okay? So, mas mahirap nga lang, mas kailangan ang dedikasyon at commitment ninyo at mas matagal. Hindi po pwedeng bukas pag ginawa nyo yung sinabi ko, ayos na. Hindi naman pwedeng isang buwan, isang taon. Ilang beses, 16 years old, 16 na yan, growing up. Alright, 25, 17, 14. Diba? Okay. So, kailangan lang natin tiyaga at ang pinaka-importante sa lahat, prayers. Okay? Mahirap magpalaki ng anak. Kailangan natin supernatural help from God Almighty. Ayan. Okay? Alright. So, letter A. ABC tayo, ha? Letter A. Dapat baguhin natin ang approach sa pakikipag-usap sa mga anak natin at sa pagdidisiplina. Baguhin natin ang ating approach. Ano yung sabihin? Huwag natin silang sisigawan maski ayaw natin maski ayaw ang narinig natin at sumasagot sila. Okay? Hindi dapat sila sinisigawan. Alright. So, kakausapin sila ng mahinahon maski ayaw natin ang klase ng sagot nila. Kasi pag sumasagot sila, anong sagot natin? Huwag mo akong sasagutin. Nanay mo ako. Ganyan. Kasi naman kayo, huwag kang sasagot. Tapos, wala na. Tapos na. Tapos na boxing.
Di ba? Okay. Kasi mataas ang boses nila, mataas ang boses mo, tataasan nila ang boses nila without realizing, nagsisigawan na kayo. Ngayon, walang mangyari dyan. Remember, okay, we reap what we sow. Ang ibig sabihin, kung ang ating tinanim ay sigaw, mura, takot, yan ang ating ginagamit sa mga anak natin. Wag tayong magulat kapag ang ating aanihin ay dabog, sigaw, rebellion, okay, in return. Ganun lang yan eh. Alright? So, magmula ngayon, para nyo ng awa, kapag di mo nagustuhan ang ginagawa, okay, ng iyong mga anak, miski nagdadabog sa kausapin sila. Okay, tanungin at pakinggan para mag-open up. So, paano ko to i-describe? Love ko, gagawin kong experience yung ating experience sa mga anak natin. Anytime you can come in, okay? Sabi, alam mo yung first time na dalawa, nagpalaki kami ng 2 boys and 1 girl. Tandaan nyo. The first time na our 2 boys went home late, okay? Went home late. Okay, kasi labas kasama ng kanyang mga friends at sila mga bata pa, 15, 14 yata or 15, ganyan. Ito yung masama niya, without asking our permission. Di ba? Gabi na umuwi, hindi po nang so kami halos mamahimatay na ako kaiisip, baka na-disgrasya na ito. So, syempre, habang nawo-worry ka, na-stress ka, nagagalit ka, di ba? Okay, hindi naman po uso mga panahon nila sila may cellphone, lahat. Di ba? Hindi katulad ngayon. Lahat ng mga bata may cellphones. Alright, so hindi ko man malaman kung saan ko sila tatawagan. Alright, so that's the situation. Uwi ng gabi, gising pa ako noon. We allow them to sleep. Hindi namin sila, kasi gabi na eh. So, akala nila, nakalusot sila, Hindi, so, natulog sila, okay, gising sila. Kinabukasan, right, habang kami nagbe-breakfast. Breakfast, akala niya, nakalusot, no? So, tinanong namin sila lang maayos, okay, casually. Parang, boys, Michael and Carlos, so, saan kayo galing kagabi? Siyempre, maayos eh. Saan ba ang gimmick natin kagabi? Yan. So, siguro, tinitimpla-timpla nila, kung magsasabi sila ng katotohanan o hindi, hindi naman ako galit. Hindi naman kami galit. Saan kayo galing? Enjoy ba kayo? Saan? Sino kasama ninyo? The whole thing. Okay. Tapos, after that, sabi, ganun ba? Enjoy ba kayo? Salamat naman kayo ay safe. Right? Bakit hindi naman nyo kaya sinabi sa amin? Ganun lang naman pala. Okay, kung ano, ganun. So in short, nagkukwento na sila, sabi, kasi nakakalimutan namin ata, sabi, o kaya naman, kasi baka hindi mo kami payagan. I don't remember anymore the sagot. Sa tagal na yon. Okay, ganun ba? So, ito sinabi namin. Okay. So, then we shared our feelings. Alam niyo ba kagabi? Right? The 2 of us, we cannot sleep. Nakakabado na kami kasi baka ano na nangyari sa inyo. Alam nyo ba? So, pangalawa, what if? Yan ang favorite ko what if? Okay, what if? Nagkaroon kayo ng horrible experience. What if, na-disgrasya kayo kasi ang nagmamaneho pala yung kaibigan ninyo. What if, at that time, tanda ko, nagkaroon ng sunog doon sa, disco doon. Basta sa Quezon City yun eh. Ozone, yung mga panahon na gano'n. What if, okay, nagkaroon ng sunog, hindi namin alam kung nasa kaya. Paano namin kayo, mapoprotektahan? At paano namin kayo mapupuntahan? Hindi namin alam kung saan kayo. In short, we shared with them kung ano ang natataanan namin. Alam mo ba, after that, nag-sorry sa amin. So sabi namin, ganito lang yun eh. Sa susunod, ha? Sasabihin nyo sa amin kung saan kayo pupunta, kung kayo gagabihin, sinong kasama niyo kasi ayaw nga namin mangyari ito. And then after that, sabi namin, pag
this is the rule. So, binigyan namin sila ng rules. Ito yung mga rule. Ganyan, pag ginawa nyo ito ulit, you will be grounded. Pag ginawa nyo ito ulit, aalisin namin yung some of your privileges. Okay? At naging reasonable naman kami na hindi naman palagi tuwing magpapaalam no. Natural, hindi naman magpapaalam yan, di ba? I think there were more times, di ba, love ko, there were more times na pinapayagan namin sila kaysa sa hindi. Di ba? So, we are reasonable. So, parang maging reasonable na rin sila. Okay? And so, mangmula naman nun, kaya sumunod naman ng mga bata. So, alam nila, pag sila gagabihin, may pupuntahan sila, sino ang kasama? Saan pupunta? Okay, anong oras, uuwi? Yun lang, para anything that happens to them, we know. Di ba, love ko? You're supposed to say something? You want to say something? Pagkatapos ko, hindi, mahaba-haba pa ito baka mabitin. Okay lang. Meron ako na mga naalala na. May naalala ka, kasi baka makalimutan mo, baka hindi lumabas. Okay. Medyo baka malulungkot. Baka malulungkot baka matip of your tongue Yung mga pinakikinggan ko yung sinasabi mo, naalala ko din, yung mga nabasa ko din, mga dinanas ko din, Siyempre, lahat naman tayo, yung mga dinaanan natin, hindi rin naman maganda lahat. Meron mga hindi mga pangyayaring, hindi rin maayos na dinadanas natin sa mga magulang din natin. Yeah, kasi naman naging teenagers naman din tayo, di ba? At ito nga rin, sila din mismo, hindi din nila alam kung paano i-handle yun. Yun na sinasabi diba? Okay, tapos naalala ko din, yung sinasabi sa Bible, na yung mga magulang, huwag nyo pasakitin ang loob ng mga anak nyo. O do not embitter your children. Okay, parents, do not embitter your children. Okay. So, pag yung ganon, hindi natin hindi natin maalala kung ano yung mga nangyari nung mga bata pa sila na meron tayong nasabi, mga sitwasyon na hindi magandang experience nila sa mga kilos natin. Okay? Yeah, that's right. Ang ano dyan, tumatanim sa utak natin yun Tumatanim doon sa utak ng mga bata noon. So fast forward, lumaki na sila. Ano na ngayon ang nagiging impresyon, natatandaan ng mga bata, yung mga anak natin sa atin, sa mga magulang. Yung masasakit. Masasakit na mga dinanas nila, mga nasabi natin sa kanila. Hindi maliligaya. Hindi yun maliligaya. Ganun yung ganun yung utak natin. Mas natatandaan natin yung mga hindi magandang mga karanasan, mga nasabi sa atin, etc. Okay. Ngayon, sabi mo nga, hindi ibig sabihin na teenager na sila, wala nang pag-asa. Yes. Meron pa naman pag-asa yan. Magagawan pa ng paraan. Pero saan magsisimula? Meron ka na sinabing halimbawa na yung mga anak natin noon, yung ginabi, hindi naman natin sila pinagalitan, nagsisigawan tayo doon gano'n. Kasi pag yung gano'n na nangyari, ang malamang iisipin ng mga bata, ano pa ang hangad nyo? Iniisip nyo ba yung sa inyo o yung sa amin? Yung maayos kami? O kung ito, madalas nangyayari ito O ayaw nyo ba kami maging maligaya? That's the point. Ito, madalas nangyayari. Ano ang iisipin ng ibang tao? Anong iisipin ng kamag-anak natin, ng kapitbahay natin, ng kaibigan natin, etc. Na pinapabayaan kayo, wala kaming, parang hindi namin kayo inaalagaan, kung ano man, So, isa yon sa mga madalas iniisip ng mga bata. Okay. Now, ang isang para masimulan din, kumbaga ma-jump start, yung mga sabi mo na mabago sa teenager na yan. Ang isang magandang example o yung dinaanan na gawa ko din, humingi ako, inisip ko kung ano yung mga nangyari noon, mga nasabi ko, nagawa ko dun sa anak ko, at humingi ako ng kapatawaran sa kanya. Sinabi ko na ganito. Pwede mo ba akong patawarin sa mga nagawa ko noon sa'yo na hindi maayos? Kasi parang lumalabas doon na ikaw din naman nagkakamali. Exactly, love bilang magulang at siya din naman hindi ka exempted doon Now, kung nakikita ng bata na gano'n, kumbaga magtitiwala sa iyo. Correct. Ikaw din naman dapat ipakita mo rin na meron ka din tiwala sa kanya, may trust ka rin sa kanya, nirirespeto mo siya at rirespetuhin ka din niya. Diba? Kasi kung parating ikaw lang sigaw, away lang kayo, dinadama ako magulang mo, huwag ka sasagot, bla bla. Walang mangyayari diyan Tsaka ang malamang mangyari lang diyan,
dadalhin din niya yan, asal na ganyan, doon sa mga anak niya. Correct. Kaya walang katapusan. Ano natin, dapat putulin na natin yan. Correct. Diba? Kasi, para mas maayos naman yung kasunod. Kasi ang akala nila, that's how to be a parent. Yeah. Kasi ganon yung parents niya sa kanya. So kaya pag nagkaanak siya, ganon ang alam lang niyang pamamaraan para idisiplina. Yun ang ano lang, yung mga na-share ko lang, naipamahay ko lang sa inyo, kung ano yung mga nakita ko rin, dinanas ko din, nakita ko rin sa iba. Yun iba, nababasa ko rin. Natama naman, nagtutugma. See? I told you, mahirap talaga magpalaki ng mga anak. At the same time, hindi perfecto ang mga magulang. Because we're not perfect, that's right. I also did that, to the children. Kasi yung bata pa kami, yung nagkaanak kami, diba? So, at hindi pa naman ako life coach, yung mga panahon na yon. At hindi pa kami grounded in scriptures. Okay? Kaya ganun yun, naiintindihan namin sa kayo nanggagaling. Alright. So, ayun, ang sinabi namin sa mga bata, natatandaan ko yon. Sinabi namin sa kanila ito, we want you to enjoy your life. Kasi minsan lang maging bata. Minsan lang maging teenagers. Kaya gusto naman namin, enjoyin nyo yan. Now, at the same time, gusto rin naman namin protektahan kayo. So, anong gagawin natin? Papayagan namin kayo, mag-a-ask kayo ng permission. Kung maayos naman, why not? Pero kailangan namin malaman na ganito, ito ang mga rules natin. Magpapaalam kayo, magsasabi kayo, ganyan. Huwag kayong sasagot. Kasi pag sasagot kayo, didisiplinahin namin kayo. Hindi namin kayo sisigawan, pero ito mangyayari sa inyo hanggang matuto kayong gumalang sa inyong mga magulang. Ganyan. So, ano naman yun? So, minsan nakakalimot, syempre, mga bata yan. Porque sinabi mo ba naman ng minsan, baka matatandaan na. Aba, hindi. So, ang letter B, ang importante dyan. Okay? Sige. Letter B is, you set rules and boundaries and implement them. Kasi, ang mga bata, hindi nila alam kung anong tama o mali. Feeling lang nila yun. Pero, maski na malalaki sila, kung ang isip at nila, bata pa rin Kaya awkward. Hindi talaga nila alam. Kaya, in their minds, hinihintay nilang mga magulang nila na bigyan sila ng mga dapat sundin. Kasi pag wala silang susundin, kung sino-sino na nga susundin nila. Okay? So, ayan, paano to do that is 1:42 in the afternoon. Magbe-break po tayo ulit. Huwag po kayong aalis dyan. Babalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. RH! Kaanda! 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS! Mga balitang gagawa ng ingay sa buong araw hanggang sa mga social media. Pambansang balitaan sa Pangunahing Balita. Chotaruk at Lakay Deo Macalma. Alas 7 ng umaga. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. For the first time in Philippine Ballet, the most captivating and unforgettable live performances of the country's most beloved prima ballerina, Lisa Macuja, are now available on premium quality DVDs. The Lisa Macuja Swan Song Series, a limited edition collector series of her final full-length performances of the world's most beloved classics, beginning with Swan Lake and Romeo and Juliet. Timeless keepsakes that will bring the magic of ballet into your homes and
into your hearts forever. Featuring Ballet Manila and the one and only ballerina of the people, Lisa Macuja. The Lisa Macuja Swan Song Series, now available on high-grade DVDs. For sales and inquiries, please contact Ballet Manila at 400-0292 or 525-5967 or email them at info@balletmanila.ph. To put a division inside your house, but you don't want to hire a carpenter. Giant Blocks or Everblock system will suit you. Ang Everblock system na ito, na parang Lego blocks, ay simpleng-simple lamang kung ikabit. Ito ay maaaring pagdugtong-dugtongin na parang Lego blocks lamang, kung kaya't napakadali at hindi nakakapagod dahil para ka lamang naglalaro. Bukod dito, napakabilis din itong ikabit at tiyak na masisiyahan ka habang ginagawa ito. Customized din ang sukat at kulay nito, kung kaya't maaari kang mamili ng kulay na aangkop sa iyong tirahan. Pumili lamang ng design and presto! Maaari ka na magkaroon ng magandang division sa loob ng iyong bahay. Hindi lamang ito sa loob ng bahay pwedeng gamitin, kundi maging sa opisina kung maglalagay ng division sa pagitan ng bawat department. At yan ang ating Discovery RH44 VN Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Ang boses ng ordinaryong Pilipino. Ayaw. Okay na? Okay na. Alright. Ay, naku. Alright. So, sabi niya, Miss Malu, sabi dito, Miss Malu, good PM. Galing ng advices mo palagi. Talaga. Ako nakikinig sa program. Rate ko sa'yo from 1 to 100. Hindi lang 1 to 10, ha? 1 to 100. Rate talaga kita ng 100. Love ko. I salute you, Miss Malu, and to your partner. Nice talaga. Thanks. This is Tony of Cotabato City. Thank you so much, Tony, no? Alright. Magbigyan nyo na ako sa isang ito bago ko mag-continue, ha? Okay? Miss Malu, mas gumaganda po kayo ngayon. Thank you. Di ba? You look great and young. Bumata po kayo talaga. Okay, I'm so happy. Hindi ba, kasi 2 weeks from now, ako tatanda ulit ng 1 year. Okay, you look great and young and you look so beautiful. Thank you. Wala ka lang pangalan. Paano ba natin siya magte-thank you ako sa imo? Alright. Okay, sige. Bago ko tawagin ulit si Love ko, basta yung letter B, letter A kasi yung pinag-usapan namin, no? Baguhin ang approach. Letter B, ay ba mag-set kayo ng rules at boundaries at implement them consistently. Hindi ngayon, pag nasa mood ka, pagbibigyan mo, sa susunod, kasi masama ang gising mo, hindi pwedeng ganon, okay? At malilito. Huwag mong daanin sa sigaw, sa threat, sa mura, kapag sila pag sila ay nag-disobey, explainahin mo sa kanila kung bakit kailangan mo silang disiplinahin at ituloy mo miski anong pakiusap nila, no? Love ko, may sinasabi ka kanina. Bago natin yung last, yung letter C. Sige, ano ka lang kasi, yung nasabi mo kanina, paano pakikitungo doon sa mga anak natin. Mm-hmm. Okay, naalala ko yung isang kaibigan natin, yung anak nila, minsan, magkakaibang pamilya. Mm-hmm. Alam ko yun, isa, sinabi niya na kung ano yung nangyari sa kanya, ano yung dinanas niya. Okay? Yun naman isa, mismo nga ako ang pinuntahan, dahil tinawagan ko siya at nalaman ko na mayroong konting issue, yung mag-asawa, yung bata pa. So sabi ko, sige, punta ka sa bahay, mag-usap tayo, para baka makakatulong ako sa'yo. So kinuwento niya sa akin, kung ano yung nangyari. Sinabi ko sa kanya, ito lang yan, gawin mo ito. Dahil talagang simpleng problema lang naman. Kaya napansin ko, nagmamatigasan. Ang problema, yung mga nakausap niya, yung mga kaibigan niya, yung ibang tao, sabi sa kanya, panindigan mo yung sayo. Kumbaga, which is mali. Mag-asawa, patigasan kayo. Saan pupunta yun? Oo. Okay. So sinabi ko sa kanya kung ano yung dahilan, bakit ganito ang dapat mong gawin. So naniwala naman, sige, gagawin daw niya.
Maniwala ka sa hindi. Nabutata kami ng alas 3 ng umaga nagkukwentuhan, nag-uusap eh. Tinilugan ko na kayo eh. Ito, nalaman ko. Na sabi niya ginawa niya talaga, sinunod ka. Tawag niya sa akin Tito. Everybody calls us Tito and Tita. Kasi yung mga magulang ko, hindi naman sinasabi yung ganyan eh. Gusto ko sana, mas mag-uusap kami, sabihin nila sa akin na kung ano yung maayos na gagawin. Hindi, pinapabayaan na lang bahala ka, alam mo na kung anong gagawin mo dyan. Malaki ka na, nag-asawa ka na, bahala ka na sa buhay mo, ganun daw eh. To cut it short, fast forward, nalaman ko na lang, naayos naman pala. Hindi ka ako magaling. Kapag nagkikita kami, ngitian na lang kami. See? Yun, di ba? Okay. So, babagsak pa rin doon sa magulang kung ano yung papel ng magulang. Si iniintay. Siyang sabihan, kasabi-sabi sa kanya, ano mo na yan? Diskartehin mo na lang yan. Malaki na. Aba, hindi mo pwedeng gano'n. Okay. Now, letter C. Pero, pasensya na kayo ha, I will tell this next week. May bitin. Bakit? Kasi, napaka-importante nito eh. Kailangan kong sabihin pa kasi marami pa, ngayon ko na na-realize, ang dami pa palang tips nito at ang dami kong mga examples. Kaya bitin. So, what to do, yung A, sinabi na namin sa inyo, B, yung letter C next week. Okay. Pero, ang sabi ko na sa inyo is, na darating naman din yung araw, nalalaki naman din yan. Okay. Magkakapamilya yan. Magsasarili ng buhay. Pag nagsarili na yan at naayos na at naayos ang inyong pagsasama, abay ibang klaseng problema naman ang iyong ang problema ni Rose. Anong problema ni Rose? Siya ay housewife, 54 years old. Ang husband niya 62, still working. But of course, that's good kasi ang retirement sa atin ay 65. Paano ba maging masaya? Sabi niya, kung mga anak mo ay may sariling mga pamilya na. Okay, Tam? Sad ako, bigyan mo ako ng tips. Okay, admire ko ang pagka-sweet ninyong mag-asawa. Yun ang sabi niya, sweet daw tayo, love ko. Okay. Sad ako kasi palagi akong nag-iisa sa bahay. Hobby ko, yung husband daw niya, goes out 2 to 3 times a week. Ang tindi naman ito. Mag-bowling with his high school batch. Bowling! Ba, okay ito till midnight. Haba, hating gabi nagbo-bowling, love ko. Kaya sad talaga ako. Tapos, meron daw siyang one close friend. Kaya lang, yung iba mga kaibigan niya, busy na sa kanilang pamilya at iba naman nasa ibang lugar. So, sabi niya, di ako nagkaroon ng maraming friends kasi most of the time, nasa bahay lang ako. Na okay naman noon kasi kompleto kami. Ngayon, wala na. Kaya ito, feeling sad na ko. Okay? Now, before I give you an answer, ito lang, hindi lang ikaw, Rose, ang nagsabi na sweet kaming dalawa. Yung ang dami-dami nagte-text sa akin yan at ang dami-dami din pag nakikita kaming dalawa, napaka-sweet daw namin. Naiintindihan ko, yung nakikita kami, baka meron sila nakikita. Pero kayo listeners So, curious lang ako please. At ito naman tulong nyo sa akin Okay? Lahat kayo dyan, yung lahat na nag-iisip, na sweet kami ng love ko, paki-text lang sa akin kasi curious lang kami. Ano ang basihan ninyo? Kasi hindi nyo kami nakikita naririnig nyo lang kami, di ba? So, ano ang basihan ninyo kung bakit nasabi ninyo na kami ay sweet na sweet? Aantayin ko yan. Yan ang gift nyo sa akin talaga, Okay? Sige. First point. Importante ito. First point. God gave us what the right priority should be so that we can be happy for the rest of our life. Andahan nyo, meron siyang ibinigay na mga guidelines kasi napaka-wise. We have an all-wise God. Binigyan na tayo ng guidelines how to be happy while we are living on earth. Alright? Binigyan tayo. Okay. Ang binigyan niyang priorities ay ganito. First priority, kauna-unahan siya, God. Anong sabi niya? Love me with all of your heart, with all of your mind, with all of your heart, with all of your mind, with all of your soul, with all of your strength, and obey me. Yan ang kauna-unang. First priority, God.
Sinabi na. Pangalawa, hulaan nyo. Lahat ng sumagot sa akin, pamilya. Iba ho ang pamilya, iba. Kay God, iba yon. Ang pangalawa ay asawa. Narinig niyo ako? Asawa. Hindi pamilya, asawa. Second, at sasabihin ko sa iyo, bakit pangalawa yon? Pangatlong priority, anak, children, anak. Right? Okay. Pangapat, trabaho o negosyo. Kasi yun ang ginagamit yung pambuhay ng inyong pamilya. Panglima, lahat. Everything else includes friends, includes parents. Parents, dahil may asawa na kayo. Parents, okay? Hobbies, ministry, at lahat ng kung anong pa, lahat yan panglima lang. Now, naiintindihan natin kung bakit first priority si God. Hindi ba? Hindi ko na kailangan i-explain yan. Pero bakit pangalawa ang spouse, ang asawa? Kasi alam ni God na pag umalis na ang mga bata sa poder natin, we are left with each other. Okay? Kung ang buong buhay at attention natin nandun lang sa mga anak natin, napabayaan natin ang isa't isa, pag nawala sila, ganyan eksakto ang mangyayari. Wala kayong, kumbaga, you just wake up one day, wala lang mga anak, nakatingin kayo sa isa't isa, hindi kayo close. Ayun nyo, kasi hindi nyo nurture, ano ba nurture? Inalagaan. Okay, ang pag-asawa natin. Okay, so, yun. Now, gusto mong may sabihin, love ko, mukhang excited ako. Love ko, sige, love ko. May kakat ko lang, Okay nadagdag ko lang sa sinabi mo. Dagdag. Yung sabi mo nga, yung sila wala na, pag lumaki na yung mga bata, wala na sila na lang. Wala na sila okay. na lang. Medyo habaan pa natin, siguro extend pa natin, Kasi hindi ba sinabi din doon, dapat ang nagiging modelo ng mga bata, ng mga anak nyo, ay kayo. Isipin nyo lang ano ang mangyayari kung ang nakikita ng mga bata hindi maayos. Okay. Paglaki niyan, pag nag-asawa din niya, nagkapamilya, ang gagawin nila ganun din. Eksaktong ganun din. Yun ang hindi maayos na gawa Sila din yung dinadanas yung problema ngayon doon sa mga anak nyo, sa mga empty nesters na kayo, o kung ano man, ganun din ang dadanasin nila. Kasi wala silang nakitang magandang ehemplo So, yun ang isa din naman na dapat yung mag-asawa, yun ang dapat din nilang ginagawa, pakita, maging isang modelo sila sa mga anak nila na maayos. Yes. Diba? Okay. Para magkaroon naman ng matapos naman yung ganung matapos cycle na ganyan. Cycle na problema. Okay. Good. Sige, love ko. Yun, first point. Second point. Wives. Ito wives. Miski na kayo ay may anak, huwag naman yung buong buhay ninyo nagre-revolve lang sa mga anak ninyo. Hindi healthy yun. Kailangan meron naman din kayong buhay na pansarili. Okay, cultivate yun. Meron naman kayong meron naman kayong mga kaibigan. Okay, meron naman kayong mga hobbies na pwede na magpapaligay sa iyo. Miskin na, wala na sila diyan. In short, ang nangyari sa iyo will be lahat ng buong buhay mo na ibigay mo sa anak mo na pabayaan si Mr. Kaya si Mr., okay, yan, kita mo na, meron siyang kaibigan, high school. Ang ibig sabihin, na-nurture nga yung friendships niya. Hanggang ngayon, nagkakasama-sama pa sila. Hindi ba? O ikaw, asan ang kaibigan mo? Kasi, sabi mo nga, hindi mo sila kailangan before. So, hindi. So, ang nangyari sa iyo, Rose, you don't have a personal life. You don't have it. You don't have friends. You are not in other words, hindi masyadong naayos ang pagsasama ninyo. Hindi kayo nag-aaway, maayos naman, hindi ka naman hinihiwalayan. Pero ayun, meron siyang buhay, may mga kaibigan siya, ikaw wala. Okay? Third point, ito pinaka-importante sa lahat, di ba? Kasi baka bitin, hindi ko ito bibitinin. Ang binitin ko kanina. So, what do you do now? Now, if 54 years old ka lang, Rose, bata ka pa. Bata ka pa. So, letter A. Okay? Kausapin mo si husband. Maglambing ka. Share mo sa kanya yung feelings mo ng emptiness. Mag-open up ka sa kanya. Kasi dapat malaman ng asawa mo yung na-feel mo, pero lambingin mo. Sabihin mo,
Kung pwede, kung ikaw 2-3 times a week kasama mo mga kaibigan mo, pwede, bigyan mo naman ako ng isang araw. Okay, gawin naman natin, yung bang tayong dalawa, kumain tayo sa labas, miski mura lang, mamasyal tayo, manood tayo ng movie, yan, okay, miski sa bahay, mag-DVD na lang tayo, anything, basta together tayo. Kasi kamo, nalulungkot ako. Okay, alam mo, love ko, tsaka ako, we go groceries together, we eat together, you know, we do things together. But of course, meron din kami sariling interest. Okay? Hindi naman buong buhay mo naman, asawa mo naman. Hindi. Kailangan balance lang, Rose. Which makes me go to the third one. Yung third, you know, kailangan mag-develop ka ng hobby na yung bang pwede mong gawin na nag-iisa ka, na masaya ka, kasi importante, miski ako nag-iisa kasi meron naman din lakad ng love ko hindi naman ako malungkot kasi I do my thing, meron akong hobby na nag-iisa ako, nag-i-enjoy ako. Okay, then you have one friend. So, ang gawin nyo, bakit hindi kayo mag-girls day out? Diba? You know, hindi naman kailangan mahal wala kasi sinasabi sa akin problema, na okay naman, napagtapusin yung mga anak nyo. So, siguro may konting maibibigay sa'yo si Mister para hindi ka maging ganyan kung kakausapin mo siya. Hindi ba? Siya may kaibigan, ikaw wala. Siya may bowling, ikaw wala. Hindi ba? Love ko, okay? Excuse me. Sige. Hindi ba pwedeng sabihin naman dito sa asawa niya, love, pwede bang sumama din naman ako sa pagbubowling? Pwede Turuan rin. mo naman din ako. Para naman meron naman din pagkakataon na kayong dalawa din nagkakasama. Now, love ko, kung hindi siya athletic, katulad ko athletic, di sama lang, doon ka lang, makipag-enjoy ka na sa mga kaibigan niya. Kasama na siya doon sa cheering squad ng asawa niya. Kakamukha ako, di ba yung nag-golf ka, di mo ako marunong golf. Nandun lang ako, pa-drink lang ako, pero kasama niya ako, nag-golf siya. Baka iba yung makasama. Okay. See, yung ganon ba? Ngayon, kung isa lang kaibigan mo, ang aking mother-in-law at saka sister-in-law, pag yung kanilang hobby, friendship na rin, knitting. Aba, ka-member sila ng knitting club, di ba? Alam ko, meron ng hobby, knitting club, o once a month, meron silang lakad. Yung unang lakad, yung last lakad nga, Tokyo pa, social. Pero, hindi ko sinasabing gano'n. Sinasabi ko lang, pag may hobby ka, join mga crafts na mga grupo, or mag-ano ka sa simbahan, hindi ba? O mag-attend ka ng cooking class kaya, kasi nang ginawa ko cooking class, okay? Tapos, you learn computer para makapag-surf ka at marami kang matutunan. Huwag ka lang makikipag-chat sa ibang lalaki. Tandaan mo. Okay, problema yan. Okay. Mahirap niyan, love ko, no? Pag yung empty nester na, ito, malungkot, you grow apart. Yes. You grow apart. So, magagawa naman ng paraan yan Okay. So, tutuloy natin ito. But basically, bottom line, you cultivate a rich inner life para naman, maging maligaya ka pag times na nag-iisa ka. Pero talagang dapat kausapin mo yung si Mister, ha? Okay? At para magkaroon naman kayo time together. Okay. So, it's 2:03 in the afternoon. Meron ho tayong bagong programa. Huwag kayong alis dyan. Yung hindi kayang sagutin ni Miss Malu dahil hindi ako abogado, dahil hindi ako pulis, at hindi ako kung ano-ano pa man, kasi I am a life coach. Pwede nyo na hong si Greco Belhica. Yan ang susunod natin. Ireklamo mo kay Greco. Ayan, ha? Okay, now, it's already 2:03 in the afternoon. Mamamaalam na po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Meron ho akong utang sa inyo, yung pangatlong pamamaraan para ang ating mga teenagers ay mapasunod natin. Okay, maraming salamat, Rene Abinales, ang aking very faithful na sa tech booth, at ang aking bagong angel, si Ariel Tabangay. Siya ang nag-upload ng ating mga episodes. Ayan na ho, napapatuloy ng ating ang episode. At tandaan ninyo, marami man tayong problema sa buhay, life is beautiful. Okay, hanggang sa susunod na linggo po, si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan, at magandang hapon po sa inyong lahat.
Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing Linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH.